at pagkakataong makapaglingkod. Naway gabayan ninyo ang aming training upang maging daan ng paghubog sa aming talento, disiplina at malasakit. Basbasan niyo po ninyo ang buong MCOR family mula pamunuan, mga empleyado at dealers hanggang sa aming mga produkto. Ipagkaloob ninyo ang aming mga pinuno, ang karunungan at malasakit at sa aming tagapagsalita ang kapanatagan ng loob. Naway maging maayos ang koneksyon upang maging mabunga ang aming pagsasama. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So please type Amen sa ating chat box. So guys, ano po ba ang ating pag-aaralan for tonight? So may idea po ba kayo guys? Ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung paano maging epektibo sa pagbenta gamit ng QRMA device. So, meron na po ba kayong QRMA device? Please type yes. Yan. Okay po. Ayan guys. Ayan, yes. Okay. Sino po dito ang nakatid na ng last session? Sa ating last session ng andito po, ng QRMA. Yung fundamentals of QRMA at ang mga at fundamentals of QRMA po. Ayan, yan. Marami po, nakikita ko po sa ating chat box. At ang speaker po natin ngayon ay may karapatan na magsagawa ng training dahil expert siya dito. At dahil dito lumaki ang kanyang grupo at tumaas din ang sales niya. Ayan. Sa gusto ng mataas ng sales, please type sales. Ayan. Bago ko po tawagin ng ating speaker, ay magpapakilala po muna ako sa inyo. So guys, I'm Sophia Gil M. Villanueva, isang estudyante. Isa rin po akong natulungan ng ating mga produkto at natulungan mabago ang aming buhay dahil sa MCOR. At nangangarap pang mas umangat ang buhay at mas makatulong pa sa maraming tao sa tulong ng MCOR. So guys, good news! Hindi po ako ang speaker for tonight. Naatasan lamang po ako para ipakilala sa inyo ang pinakamagandang speaker ngayon. So, malapit po siya sa aking puso. Siyempre, kasi siya ang aking mommy. Walang iba, si Barbie! Okay, dahil maaga po siyang naulila sa kanyang ama at dahil na rin sa kahirapan, ay pinilit naman niya makapagtapos kahit high school. High school graduate lamang po siya. Hindi niya naman hayaan na hanggang doon na lang siya. Yun kaya ngayon, nagsusumikap na umunlad ang buhay sa pamamagitan ng opportunity na binigay ni Lord. At ito ang Anchor Business. So guys, isang mabuting ina at isa na ring mahusay na leader. Napakamasunuring lalo sa kanyang mentor. Maasahan sa lahat ng bagay. Very consistent sa kanyang ginagawa. Very approachable. Tutulungan niya po kayo. Masipag at sobrang matulungin. Lahat tinutulungan basta humingi sa kanya ng tulong kahit hindi niya pa kagrupo. Kung isa ka sa natulungan, type salamat. Yan. Sa sobrang sipag niya, kaya naman marami na po ang napabago sa kanyang buhay. At sa buhay po namin. Marami na po siyang na-inspire na tao at kahit na-inspire na rin po ako sa kanya guys. Dahil sa sipag at dedikasyon sa negosyo, nagkaroon na rin po kami ng sariling sasakyan. Kaya naman, hindi na po kami nahirapan na maglakad at hindi na rin po kami naulanan sa biyahe. Yan. Thank you, MCOR! Ayan. She is a car achiever, travel incentive qualifier,
Villa Escudero, and Bohol, Cebu Getaway. Yan. Nakarating na rin po siya sa ibang bansa. Wow! Sa Hong Kong because of this business. So, she is a Emcor Mobile Stockies, Emcor Coaches Circle, Emcor Millionaire Circle awardee, my gorgeous mom, Coach Risa, Karumay Makinyana. Ayan, heart react naman kayo dyan. Heart, heart, heart. O, di ba? Amazing life. Ang bongga, di ba, ng intro? Pag hindi bongga yan, magwawala ako. Hindi, joke lang. Ayan, thank you so much. Sophia Gay, pwede ka nang kumain. Hindi pa kami kumakain. Hula ko sino... syempre, ako gumawa ng script. Syempre, scripted yan mga guys. Pero syempre, kaya nyo namang dalhin, di ba? Medyo nag-aalangan po ba kayo sa gorgeous, ma'am? Nag-aalangan po ba? So, yan. So, marami na tayo. 45 na tayo. So, diretso na po tayo ha. Salamat, madami akong question, coach. Okay, sige, sige. So, diretso na po tayo sa ating topic. Sino dito yung naka-attend ng Fundamental of URMA last Tuesday session natin? Meron po ba? Type 1. Ayan. So, sorry meron ako na-skip kasi hindi ko nasabi about dito sa ating device. So, add ko lang po, i-add ko lang na ang QRMA device po natin para sa mga, teka lang, nawala ako. Ayan. Ang QRMA device natin para sa mga merong pong ngayon dyan. So, bawal na bawal po siyang mainitan, bawal maalog, bawal po madaganan. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yan, hindi ko na isama sa PowerPoint ko last time, pero yan, nasa module ko po siya ngayon. Yan. Working sa module. Excited ako sa ginagawa po naming module. Inuunti-unti. And then, doon na tayo sa reading. Diretso na tayo. So, let me share my screen. Send request. Yan, tama. At saka yun, tama po. Bawal iwan sa loob ng sasakyan. Syempre, may initan. Kaya minsan kahit gaano siya kabigat, talagang naman na kailangan maano ko siya, matanggal ko siya sa sasakyan. Mainit. So, hindi magiging accurate kasi yung ating machine. Kumbaga yung resulta kapag nagkaroon problema yung device. So guys, ang swerte nyo kasi mura lang ng device. Ngayon medyo bumaba na siya kasi nung sa amin that time, 2022, ang mahal. So doon na tayo sa reading. Or bigyan ko po kayo ng preview para sa mga hindi naka-attend. Wag na po. Or diretso na. Parang mabagal ang internet ko. Okay na siya dito, Risa started screen sharing. Okay, so diretso na tayo sa reading para dun sa mga naka-attend last week. Ayan. So, okay po ba yung aking audio, pati yung aking screen? Nakikita na po ba? Please type 2. Yung internet ko yung mabagal. Ayan, okay, okay. Very good, very good. Ayan, so, ano na tayo? Proceed na tayo. So, punta tayo dito sa baba ko lang to. Ayan. So, punta na tayo dito sa testing. Nakikita po ano? Ayan, yun. Ako lang palang din nakakita sa cellphone ko. So, ayan. Punta tayo dito sa group manage. So, siguro naturuan na kayo, no? Hindi ko na ituturo, tsaka add person. Diretso na tayo sa reading para mabilis. Ayan. Ito ay si Robert. Ayan, si Robert. So, si Robert, ang kanyang siya ay male, 168 centimeter, 61 standard body. So, check natin. Pupunta tayo dito. Tingnan niyo po yung cursor ko, ha. Walang screen. Okay, wait lang. Share ko ulit. Kaya pala hindi nag-aano sa akin. Yan. Naku, patay. Ayan. Oh, thank you, thank you. Yan. Okay, very good. Nakita ko na sa akin eh. Sa inyo kaya. May screen na sa akin. I mean, may slide na. Ayun, kita na. Okay, thank you. Sige.
Ayan, so ang makikita nyo po dito, ito po yung mga na-test ko na po sa iba't ibang lugar po yan. So, makikita nyo po kung saan na po ako nakarating. So, sa group manage, add lang po yan. Ayan, then exit na tayo. And then, pag na-add nyo na po siya, halimbawa, Taguig. Sa Taguig, mag-a-add ka lang ng tested person. So, yung mga apply nyo na po or mga business partner nyo po or sponsor nyo na po yung magtuturo nito. So, punta na tayo sa mismong reading na. Ayan. Sino kaya dito? Sige, si Robert na lang. Shima. Sige, ito. Yan. Bibigyan ko lang po kayo ng tip kasi pag nakita nyo na po yung tao, medyo, alam nyo na, medyo malaki-laki. Ayan. Posible yung mga problema niyan is high blood, blood sugar. Kaya mahalaga po nung tinuro ko last time na kailangan po natin interview nung client. Si Sir Robert. Ito yung nung last time pala na check ko. Taga Cebu. Para mas gusto ko yung taga Silang. Para mas nakaka-challenge. Teka lang po, hahanap ako dito. Silang. Nung last time na Grace, si Aris. Nasaan na siya? Ito. Si JB. Si JB ay isang guro. Yan. So, pindutin lang natin ng select and then get report. Ayan. So, punta na tayo dito. Ayan. So, papakita ko po sa inyo kapag ang ating device is yung version 6, abot po siya ng 41. Pero ito po, hindi po natin binabasa po lahat. Ayan. Bakit po hindi kailangang basahin po lahat? Siyempre po, matatagalan po tayo. Ginagawa ko lang po pag binabasa ko po lahat, kapag gusto ko siyang i-close or kapag yung kliyente talaga natin ay nangangailangan po talaga ng tulong. Pero kapag nasa barangay po tayo, medyo marami po sila, ang tawag po dyan fast track. So pumunta po tayo sa main, halimbawa sa puso. Yan, puso, liver, yan ang mga kadalasan, tsaka basic physical quality, and then blood lipids, kung lalaki, prostate. So ngayon, punta na muna tayo dito sa cardiovascular and cerebrovascular. So sa puso at banda sa brain. Okay, yung green na to, nung indicator na green, nakikita po ba yung green? So ang green is, ang tinatawag dyan ay normal. Ibig sabihin po, ito ha, normal nung kanyang resulta. Kapag dilaw naman is moderately abnormal. Kapag blue, mildly abnormal. Yan. Kapag red is severely abnormal naman po. Okay. Punta tayo sa blood viscosity. Pag sinabi pong blood viscosity, ibig sabihin po lapot or labnaw ng dugo. Ngayon po, ang blood viscosity niya is, yan, normal po. Normal ang kanyang lapot ng dugo. Kumbaga, I mean, yung kanyang consistency ng dugo niya. Kumbaga, hindi siya malapot, hindi siya malabnaw. Ngayon, pag nagpunta siya dito sa blue, ang blue po natin is papunta sa right nyo. Sa akin kasi sa right eh. Nung right, yan, yung cursor ko, yan. Pag nagpunta dyan, mildly abnormal lang po yan. Pag dito, medyo lumalapot. Pag red, malapot po talaga. So, makikita po natin, malalaman po natin, once in-interview po natin ng kliyente natin, yan, makikita rin din po natin sa personal appearance niya kapag medyo malaki siya, alam na po natin. Pero may mga payat din po na malalapot ng dugo, syempre kapag sila ay mataas ang blood sugar. Pero ito ay sa puso ha. Then, cholesterol crystals, nagbi-build up na yung cholesterol niya pero mild. Yan. Kaya mahalaga malaman din po natin kung ano po yung mga kinakain ng ating mga kliyente. Yan. Kung kayo ay naka-laptop, mas maganda po. Ano? Yan. Next naman po is blood fat. Yan. Sa bagay. Okay. Pang blood fat naman po is namumuo or nagkakaroon na po ng, yan. Nagkakaroon na po siya ng fat sa dugo. Ayan. And then, um,
Vascular resistance, minsan hindi na po natin to sinasama. Pero bigyan ko lang po kayo ng medyo idea dito sa myocardial blood demand. Pag medyo nagdilaw po siya at saka nagpula, yan, ang ibig sabihin po niyan, mabilis po nagtatrabaho ng kanyang puso. Yan, posible stress, posibleng pagod. Kaya dapat alam niyo po kung anong work niya. Tanong niyo rin po kung actually sila na po yung nagsasabi kung anong trabaho niya. Tanongin niyo po kung puyat po ba siya or medyo na-stress po siya ngayong araw na to. Kasi po, usually po nang merong myocardial blood demand is nagkakaroon po siya ng heart enlargement. Kasi po, dahil minsan, dahil malapot ang dugo, minsan kapag may cholesterol crystals, nahihirapan po mag-pump nung kanyang nahihirapan po mag-pump nung kanyang puso. Kaya ang nangyayari, pump lang siya ng pump ng pump ng pump. Ayun. So, okay? Pero wag niyong sasabihin na, ang maganda po dito, tip din, kailangan magtatanong ka. Wag mong sasabihin, ma'am, alam niyo po ba, sir, meron kang heart enlargement. Yan na wag, kasi baka mamaya, biglang sabihin ang tawag dito, manerbiyos, patay tayo dyan, ha? Okay. Next naman, ito wag na to. Mabilisan lang tayo ngayon kasi ang dami nito. Ayan, so bigyan ko rin kayo dito ng, ayan, brain tissue blood supply. Yan, brain tissue blood supply, ibig sabihin po nito, pag ganyan po yung resulta, yan, ibig sabihin po niyan, kulang po sa tubig. Okay? Tapos tanong nyo rin po kung malakas po ba siyang uminom ng tubig. Or kaya naman po, sumasakit po ba ang ulo niyo, sir? Sumasakit po ba ang ulo niyo, ma'am? Kasi po yung supply po ng dugo niyo papunta po sa brain, medyo bumabagal po. Pag pumunta sa dilaw or red, okay? Yan ang normal. Tapos kapag nandito sa dilaw na to, napapunta sa left, yan, moderately abnormal. Kapag lalo na nasa red na po siya, yan, sobrang bagal. Yan, sobrang hina ng supply ng dugo papunta po sa brain. Yan, dito siya ay normal. So, are we learning? May tanong? Learning, yes, yes, yon. Weak ang blood vessel niya. Yan, so mag-overwork ang puso. Doon naman po. Okay, next naman po tayo, gastro. Pag sinabi pong pepsins, ito po yung enzyme na pangtunaw po sa mga kinakain po natin. So pag sinabing peristalsis, ay by the way, dapat po pala meron kayong notebook. Ha? May notebook po pala kayo, tsaka ballpen. Kasi ng mga terminology, para hindi po tayo paulit-ulit. Kasi during na nag-aaral din po ako, may notebook din po ako. Kahit hanggang ngayon, kanina nga, may notebook ako kay Coach Lance. Ayan, so peristalsis, ibig sabihin yan po galaw. Yan, galaw. Okay? And then, punta tayo sa small intestine, peristalsis, tsaka absorption. Yan, ganito lang yan. Okay? Bibigyan ko po kayo ng idea. Pag gusto nyo mas mabilis po natin makukuha yung kliyente, lagi na lang po natin itatanong, ma'am, kamusta po yung pagdumi nyo? Everyday po bang nadumi? Ilang beses po sa isang araw? Malaki po ba? Or maliit? Malalapis po ba? Or yung parang hotdog po? Yan. Bakit ko po tinatanong? Kasi at least dito, may kita ko na kagad. Ayan. So, sabi niya dito, halimbawa, sabi ng kliyente, dumudumi naman po ako. O yan, pag dumudumi, okay yun, goods yun. Pero tanong mo kung gaano kalalaki yung dumi niya. Kasi doon po magkakaalaman yan. Okay? Yan, katulad niyan, since nasa red siya, sa bandang kaliwa po, at kaliwa nyo rin po yata to, ayan, mabagal po yung galaw ng kanyang small intestine. Ibig sabihin po, posible may bara-bara po yan. So ano ba yung mga bara-bara? Yan, syempre mga kinakain natin ng mga fatty foods, 'di ba? So kung ang small intestine po natin may mga bara-bara or mabagal yung galaw, yan, ang next dyan, hindi na po siya nakaka-absorb mabuti. Yan. Ang small intestine po, siya po yung nag-absorb ng mga nutrients na kailangan po ng ating katawan. So pag kumain po tayo, syempre matutunaw yan sa ating stomach and then pupunta yung mga nutrients sa small intestine and then ma-absorb. Ngayon, kung mabagal yung galaw tsaka mabagal po yung absorption,
sabihin po nito, mabagal yung absorption ng kanyang intestine, ng kanyang small intestine. Ayan, tatanong nyo po. Kasi meron na po kayo dyang idea na kailangan niya po mag-detox or mag-restore. Pero ano nyo lang po yan, i-jot down nyo. Doon sa record sheet natin, ilalagay nyo, mabagal ang galaw ng bituka. Ayan, mabagal ang absorption. Okay? Okay, next na po tayo. Yan. Ito yung mga kadalasang, meron po bang guest? Teka lang ha, para alam ko kung paano yung atake ng pagtuturo ko sa inyo. Yan. Sabi ni Coach Jennifer, probably may inflammation or obstruction. May guess po ba? Type G. Kahit G lang, kung ikaw ay guess. Para alam ko kung paano ko kayo tuturuan. Wala. So, lahat tayo member. Okay, sige. Okay, liver na tayo, liver na. Ayan, so sa liver niya, yan, check nyo rin minsan nung eyes pagdating sa liver. So check nung eyes, and then, ito na, makakaalaman na yun sa, mostly dito, ang sinasabi ko lang is fatty liver. Okay? And nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, kapag nagbabasa po kayo, huwag nyo pong hahayaan na nakikita po ng kliyente nyo po kung ano po yung binabasa nyo. Bakit? Lalo na po kung kayo po ay nagsisimula pa lang po mag-health assessment or mag-health analysis, what if may nakita siyang red? Ano yung red? Eh, hindi mo kayang ipaliwanag ngayon. So, patay na. So, patay ka. Okay? So, wag ipapakita ah. Mas kailangan natin ng kliyente nga dapat facing the wall eh para wala siyang ibang tinitignan maliban ikaw eh, 'di ba? Okay? And then tip din pala, so dapat mararamdaman din po ng kliyente na mas concerned ka dun sa nakikita mo kaysa dun sa benta. Okay? Ayan. So, sincere mong babasahin to. Pero syempre, minsan, sa tagal ko na rin pong ginagawa to, nakukuha ko na nung kanilang, kumbaga, nasa psych ko na sila. And umpisa pa lang, kailangan nagbi-build ka na ng rapport. Ayan. Okay. So, fatty liver, ibig sabihin po nito ay meron po siyang fatty liver. Ayan. So, tatanungin niyo po, ano po yung madalas na kinakain niyo po, ma'am, sir? Ayan. Kasi po ang fatty liver, marami po siyang pinagmumulan. Yan, pwedeng sa alcohol, pwedeng sa pagkain ng carbohydrates, mga tatamis, nagiging source din po yan ng fatty liver, nung corn syrup, nung fructose, lalo na sa milk tea, sa mga soft drink, masatamis. Yan, nagiging source din po yan ng fatty liver. Ano pa po? Kapag laging nagpupuyat, kasi during 11 to 1 a.m., nagdi-detox na po yung liver natin. So kapag hindi po siya nagdi-detox, since tayo gising pa, active pa, hindi siya nakarest, so hindi niya po magagawa yung function niya. And by the way, kapag ang liver nyo po ay may fats, nababalutan po siya ng taba, ayan, imbis na mag-detox siya, nag-accumulate pa po siya ng toxins. Ayan. Learning po ba? Are we learning? Ayan. Sige nga, type 3 kung nakikinig po ba kasi mahina kasi yung wifi ko kaya iniisip ko baka mamaya wala kayo dyan na. Ayan, thank you so much. Ayan. So, syempre kapag nasa red, sasabihin mo lang po mahina na po yung detox function ng liver nyo and then yung protein metabolism. Guys, ito protein metabolism kapag sobrang baba, sobrang red niya sa left, mahina yung pag-metabolize ng protein niya. Minsan nagiging cause talaga siya ng pag napabayaan, liver cancer. Kaya kailangan maagapan natin. Yung po kasi yung trabaho natin ng prevention. Ayan, 3 daw, 3. Okay, next, gallbladder. Sa gallbladder naman, pag nakikita mong red siya, left and right, kapag nahihirapan kang ipaliwanag yung ano ba tong serum globulin na to, ano ba naman tong bilirubin na to. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng bilirubin, yung paninilaw, yung po yung pag pumunta sa red, syempre may paninilaw. So kung hindi mo mapaliwanag, okay lang yan, skip ka lang. Ito, bigyan din kita ng idea about alkaline phosphatase. Ayan. So, alkaline phosphatase, ayan. Kapag ayan na yung dito sa parehong red, left or right na red, medyo mayroong nang namumuo na parang malabuhangin na gallbladder stone. Kaya dapat
alam natin kung ano yung mga karaniwang kinakain, lagi po natin itatanong sa kanya, ha? Ayan. So, punta naman tayo sa pancreas. So, sa pancreas, ganito lang, ha? Makinig. Pag ang insulin mababa nandito sa red, left nyo po, sa left ko. Insulin, di ba? Nasa left. Okay. Tapos, ang glucagon ay nasa right. Okay lang yan. Walang problema dyan. Kapag ang glucagon naman ay mababa, tapos ang insulin naman mataas, okay lang yan. Pero ngayon hindi okay, medyo inflame ang kanyang pancreas, oh. Ibig sabihin may inflammation sa pancreas. Pwedeng tanungin natin kung natutulog po ba kayo ng busog? O pag sinabi niya natutulog ng busog, sir, ano? So magandang payo. Sa bawat nakita nating mali kay kliyente, kailangan bibigyan po natin siya ng payo. Yan, para mas malaman po niya na concern po tayo sa kanila. Okay, kapag naman lahat red dito, sa kaliwa, ibig sabihin mababa ang insulin, mababa ang pancreatic polypeptide, mababa ang glucagon. Yan. Actually, malalaman mo na yun eh, kasi nagbigay na siya kung anong maintenance medicine niya eh. O kaya naman, pwede niyong sabihin, pag sinabing walang maintenance medicine sa blood sugar niya, or walang metformin, nasa boundary na siya. So, ma'am, ingat po tayo sa mga kinakain natin kasi nasa boundary na po tayo. So, ganun lang po. So, manage lang po natin yung ating diet. Okay, next, kidney. Naku, taas ng uric. Sa kidney, naman yan, mataas ang uric acid niya. Okay? Walang mababang uric acid. Usually normal, blue, mildly or moderately, ito uric acid. Yan. So, saan ba nagbubumula yung uric acid? Yan, sa mga kinakain natin na matataas ang purine. Okay, mga laman loob. Ayan. And then, urobinologen, ibig sabihin po niyan, bacteria po yan sa ating kidney. Usually niyan, titignan niyo yung urobinologen tsaka yung banda kapag babae sa cervicitis kasi usually may UTI. And then BUN, mataas ang kanyang BUN. So tatanungin mo siya, sir, ganto, ma'am, mataas po kasi yung BUN. Yung ibig sabihin niyan, blood urea nitrogen or traces of blood sa urine. Kapag ganyan po, pag ganyan po yung ating. Ayan, tama. Oo, tama din po yung operation. Kaya talagang kailangan natin alamin yung operation para kung naoperahan na, wag mo nang sabihin tungkol sa wag mo nang sabihin tungkol sa gallbladder kasi nga na-remove na yung ganyang gallbladder stone. So nasa ano ko yan, last time. Okay, kidney. Yan, tatanungin mo pag mataas ang BUN. Okay, ang kidney ay okay lang po ba ma'am? Tanungin ko po kung kayo po ba ay mahilig uminom ng tubig? Kulang po kayo sa tubig? Nagpipigil ng ihi? Or malakas po kayong kumain ng red meat? Saan po kayo doon? So, sasabihin naman niya po, naaminin na po, naman niya po yan. So, syempre, bibigay tayong tamang payo, uminom po tayo ng tubig, ganyan, magbawas din po tayo sa alat. Okay? And then, creatinine. Ang creatinine po ay, proteinuria is creatinine. So, lason po yan sa dugo. So, importante rin po na hindi siya mag-red. Or, ibig sabihin, hindi dumami ang kanyang protein. Bakit? Kasi magkakaroon po ng malfunction sa kidney. Ayaw naman po nating mangyari yon na magdadialysis po tayo. Mas mahirap po sa akin para sa akin, mas mahirap gamutin ng dialysis kesa ang cancer. Mas mahirap po. And then lungs. Pag nag-red, basta nag-red siya, sabihin mo lang medyo kailangan po natin mag-exercise, deep breath, or deep breath. Sabihin, inhale, exhale ha. And then exercise, tatanungin din po natin. Kung hindi nag-exercise, papayuhan lang po natin. Huwag na po natin pahirapan ng mga sarili po natin. Kasi kapwa din naman tayo, hindi doktor. Pero pansinin niyo po, itong arterial oxygen content, wait lang, iusog ko lang ng electric fan. Nasa baba kasi ako mainit. Yan, ang init. Sa taas kasi sa kwarto walang may aircon pero walang signal. Ayan, so arterial oxygen content kapag nag-UOC, minsan bumababa, tumataas yan. Okay, brain nerve. Ito lang ang tinitignan ko lagi dito. Cerebral arteriosclerosis. And by the way, may paliwanag po yan dito sa baba. Okay, para hindi na po kayo mahirapan. Yan, kasi during na nag-start po ako dito, meron po kaming ganun kakapal
binabasa ko po talaga yun hanggang sa nagsawa na ako. Kasi medyo komplikado. Ayan. So, cerebral arteriosclerosis. Ibig sabihin po yan, yung po yung mga ugat, maliit kasi naman talaga yung ugat natin eh. Parang hair strand yung ugat natin sa utak eh. Ibig sabihin po niyan lumulobo. At pag ganyan, pag nakita nyo medyo dilaw na siya or kaya red na siya, sabihin nyo na lang po na, kamusta po yung ulo nyo? Hindi po ba sumasakit? Minsan naman, sabi ko, wala naman po ako nararamdaman. Minsan sinasabi ko, yun nga po minsan mas mahirap po kapag walang nararamdaman. Kasi minsan baka po kasi bigla na lang po, alam niyo po ba yung aneurysm? Yun. Medyo depende sa kausap po natin kung paano natin ibabagsak yun ha. Ayan. So, alam niyo po ba yung aneurysm? Yun po kasi minsan na nagiging cause ng aneurysm nung napuputukan po ng ugat sa ulo. So, ayan po, kung kayo po ay madalas nagpupuyat, baka stress po kayo, masyadong marami po kayong iniisip, medyo bawas-bawasan po natin ha. So, ganun lang po. Ganun lang po yung tamang payo. Okay? Bone disease, hindi ko na masyadong dinidiscuss to unless kapag may yung kliyente ay ang pinaka purpose niya kung bakit pa siya nagpa-health assessment sa akin is may problema sa bones. Ayan. So, blood sugar na tayo. So, blood sugar, yan, yung insulin niya medyo gamit na gamit. Kaya minsan, tatanungin natin, di ba? Kaya nga po, bawal po tayong magsalang ng kakakain lang. Kasi syempre, nagagamit yung insulin, kakakain lang. So, 30 minutes before meal or after 1 hour, after meal, halimbawa, kumain siya ngayon ng 6 p.m. So, 7 p.m. pwede mo na siyang isalang. Pero kapag nagmamadali, medyo mag-a-adjust na lang tayo sa gastro at saka sa blood sugar. So, ito, okay naman ng blood sugar niya, nung urine sugar niya, naka-red siya, pero titignan niyo yung actual measurement versus sa normal. So, ang normal is 2.2 and up to 2.8. So, I 3. So, medyo mataas. Okay? Trace element. Ito lagi ko po itong sinasama. Bakit? Kasi po, ito po yung maganda para malaman natin kung kakulangan niya sa vitamins and minerals. Yung electric fan. Ayan. So, vitamins and minerals. So, ayan, makikita niyo po, kulang na siya sa calcium. Yan. So, magbibigay po kayo ng food na pwede niyang inumin, ay kainan and inumin para sa calcium. And usually po kasi pag acidic ka, talagang kumukulang na po ng calcium kasi yung acid environment, kinukuha niya yung calcium sa bones mo. Kaya nga di ba pag acidic ka, rumurupok din yung buto mo at saka pag mahilig sa soft drinks, lumurupok din po yung buto. Okay? And then iron, okay naman yung iron niya, zinc, selenium nga lang, ito'y food for the brain tong selenium eh. So, kapag yan, ganito na lang ha, kasi wala namang mataas dito sa trace element. Usually yan, mababa, lalo na kapag bara-bara yung bituka niya. So, alam mo na, i-discuss mo, isusulat mo kung saan siya mababa. So, low in magnesium, low in selenium, low in calcium. Pwede natin i-recommend soon sa recommendation po natin ng Restore. Ayan. So, sulat mo lang po kung ano yung mga kakulangan niya. And then, vitamins. Ayan, sinasama ko rin yan kung kulang siya sa vitamin B1, vitamin B2. Once na mababa, nasa left side po, yung ating mga arrow or indicator natin, nasa left sa yellow or nasa left sa red, automatic yan. Mababa po ang kanyang vitamin B complex, vitamin B2, vitamin B6. Yan, pag ganyan po, kailangan din talaga nito ng restore. Yan. Vitamin C. Minsan po ang vitamin C, nag-green siya, nag-normal. Pero meron po siyang mga health concern. Hindi po ibig sabihin no, na kapag vitamin C is normal, hindi na po natin siya bibigyan ng 24 alkaline C ha. Kailangan pa po. Yan, malay nyo mataas ang blood sugar niyan. So, maganda yung mga produkto natin para to regulate blood sugar. 'Di ba? Yung vitamin C natin, tsaka yung restore. So, isusulat mo lang yan kasi bakit natin kailangan isulat sa reco sheet natin yung ating diagnostic? Bakit? Kasi later on, ayaano natin siya, i-recap para ma-remind si kliyente na ito yung mga kanyang health concern. So, amino acid, ang lagi ko lang, ay, kahit wag na to. Kahit wag na to. Pero itong tryptophan, pag mataas po to, usually hirap po sa pagtulog. Yan na, bibigyan ko na kayo itong tryptophan. Yan, pag mataas siya, nag-yellow siya, papunta sa right,
nag-red siya papunta sa right ng indicator niya, hirap yan sa pagtulog. So, ang alkaline sin natin maganda yan para sa pagtulog. Coenzyme, binubuksan ko to. Bakit? Andito yung glutathione eh. Yan, buksan niyo yung coenzyme ha, kasi nandiyan ang glutathione. Kasi pwede natin i-recommend ng ating alka white, okay? So, yan lang naman, wag mo na yung iba, folic acid, yan, wag mo na masyadong, ano yan, i-discuss yan. Pero kung gusto mo malaman yan, nandito sa babaang, yan, basa-basa lang po. Ito, hindi ko na to masyado, unless may problema sa bandang goiter. Ito, immune system, pwede mong basahin, pwedeng hindi. Yan. So, mahina ang kanyang respiratory. Yan, posible hindi nag-exercise or nag-yosi. Yun, ganun lang naman. So, syempre, pag immune system din ang problema, alam mo na, 24 alkalinity ng power trio natin. And then, punta tayo sa human toxin. Stimulating beverage, medyo mataas. Tanong mo kung mahilig bang uminom ng soft drinks, mahilig bang uminom ng kape. Ayan, kung mahilig mag-uminom ng soft drinks, ayan, try to convince her or his mamaya sa Reco kasi pwede yan nung ano natin, nung restore, tapos pwede nung cafe natin at saka yung choco. So, radiation. Mataas ang radiation. Minsan, maganda rin, nabibigyan din natin sila ng tamang payo eh. Medyo mataas po yung radiation nyo ha. Medyo layo-layo po sa cellphone, yan, mga laptop, yan, TV. Then, tobacco, nicotine. Minsan, kahit alam nyo po ba na hindi nagyoyosi yung tao, pero mataas ang kanyang tobacco nicotine. Kuha din kasi yan sa caffeine, no? Tsaka caffeine. Tsaka sa, nung nai-inhale, nasisinghot nila kahit hindi sila second-hand smoker, ganon. Or third-hand smoker. Yan, sa mga kasamahan nila nagyoyosi or sa lugar kung madalas siyang tumatambay or kaya minsan may kapamilya po tayo na nagyoyosi tapos sa CR pa, 'di ba? Tapos tatambay ka doon, si CR ka doon, nasinghot mo na. Eh, bago matanggal nung pinakaamoy niya, matagal, ilang years. Toxic pesticide residue. Pag tumaas, papayuhan nyo lang po sila na yung mga gulay, even yung mga prutas, kahit yung mga isda, tsaka ano pa ba, ng mga meat. Yan, mga poultry meat. Yan, kailangan ibinababad po yan sa water with salt or water with vinegar or water with baking soda. Kasi ngayon, hindi na po safe ng mga kinakain po natin. Marami na po yung pesticide, marami na pong insecticide, tama? 'Di ba, yung mga abono. So, hindi na safe. Ang mga mura na ngayon, organic, 'di ba? Ay, ang mga mahal na ngayon, mga organic. Eh, samantalang dati, napakamura lang yan. Unless tanim mo, okay lang yon. Oh, heavy metals, kahit hindi na po to sabihin. Pero ito, binubuksan ko lang para magkaroon lang ako ng idea. Ito, basic physical quality. Yan. Kailangan po natin to, itong water shortage. Kasi 'di ba nung last time sabi natin, pinainom muna natin siya bago natin siya i-read or scan. Ayan. So, medyo kulang pa po sa tubig, inom lang po ng tubig. Hypoxia. Lack of oxygen po yan sa cells. Yan. Ano nga po ulit ng lack of oxygen sa cells? Binignan ko kung may kausap pa ako ha. Yan. Ano yung lack of, ayun. Yan. Sabi ni Coach Jen nung kanina, hugasang maigi. Mas maganda kapag, ano ba, running water. Yan. Hypoxia, siyempre lack of oxygen sa cells. So, ganun din yan. Kulang sa tubig, kulang sa exercise. Okay? And then pH, acidic. Yan. So, nasa left siya, left side na red, ibig sabihin acidic. Makikita nyo naman po yung normal range saka actual measurement value. So, acidic siya. So, ilalagay mo doon. Sir, acidic po kayo. Alam nyo po ba na kapag acidic po yung tao, prone po tayo sa chronic diseases and cancer? Tapos tanong mo, gusto nyo po ba magka-cancer? Ay, syempre sasabihin nyo, hindi. 'Di ba? Ano, benefit tag question, ano? Ito, pwedeng i-discuss, pero pag nagmamadali, wag na. Ito naman, pag mataas, ibig sabihin ng indicator sa bandang right nyo, yan, indicator sa bandang right, pag mataas po yan, ibig sabihin allergy sa shadas, allergy sa drug. So, pag sabihin anong drugs, certain type po ng drugs, hindi pa po natin alam. Yan, certain type ng alcohol. Kung Alfonso ba yan o Tanduay, ano ba? Kumbaga may alcohol na bawal siya, magkakaroon siya ng allergy. Mga ganun lang. Pollen, yan ha. Skin, pwede nyo itong itapik para makabenta ng sabon. Makabenta ng Alka White. Ayan. Sa eyes, minsan tinatanong nila ah, kamusta yung eyes? Eh, makita mo naman din sa eyes niya. Yan po, medyo pagod po yung eyes nyo. Guys, cell activity.
Yan. Ano naman po yan? Madali naman po intindihan. Nandito po yung paliwanag. Yan. Collagen. Binubuksan ko rin yan. Bakit? Kasi dito tayo makakabenta ng Alka White. At keto. Kasi may collagen pareho. Yan. Medyo kinukulang na po tayo ng collagen, ma'am, oh, sa muscle tissue, sa fat metabolism. So, maganda po yung collagen po natin. Yan. Para sa ating overall health. Ayan. So, large intestine na tayo, guys. Konti na lang. Pinadali ko lang to ah. Nung peristalsis, ulitin ko, galaw po siya. So, large intestine peristalsis function, pag, yan, nandito sa left side, wala pong ano yan, sa right side, walang mataas. Yan. So, nandito siya sa bandang left, ibig sabihin yan, mabagal. Mabagal yung galaw ng kanyang bituka. Yan, paglado na dito, ibig sabihin bara. Kaya lagi po natin tatanungin sa mga kliyente po natin kung dumudumi nga naman, 'di ba? Kung dumudumi naman siya, malalaki ba, ganyan, maliliit, yan, 'di ba? Kailangan nating malaman. Then, absorption. Yung absorption ng colon, kapag nandito sa dilaw, check ko nga, ayan. Ayun, tinitingnan ko kasi yung cursor ko. Ayun, kita. So, colonic absorption, pag nandito sa dilaw, sa bandang left, tsaka sa right, ayan, mabagal, mahina yung absorption. Yan, ha. Intestinal bacteria coefficient, pag mabagal, alam niyo po ba, pwede natin ditong makabenta ng keto. Kasi ang keto is may prebiotic, 'di ba? So, ang prebiotic is pagkain po siya ng probiotic. So, kung nagtitake na siya ng halimbawa, Yakult, 'di ba? Probiotic 'yon. Pagkain siya nun. So, maganda nga yan. Usually nga, kapag nagkikito, di ba, nung dumi mo, nung poops mo, labas yan. Kasi yung mga member ko, ganyan eh. Pag keto nila, nung unang pag-keto nila, pag inom nila ng keto coffee, nakakatatlong beses daw sila ng poops. Yan. Kaya naman, pag nagkwento rin sila sa iba, ganun din na nagkukwento nila. So, nakaka-convince po sila na gamitin ng keto coffee. Ayan, intraluminal pressure coefficient. Ito pag umutot daw po mabaho. Pag sobrang taas. Kasi minsan pag umutot tayo, di ba, na parang swabe lang. Minsan may utot ka na parang sobrang baho naman. Ayan. So, thyroid. Punta na tayo sa thyroid. Yan. FT4 or T3, once na tumaas yan, yan. Once na nag-red yan or nag-yellow yan, yan. Minsan sabihin na lang din po natin na magpa-consult po sila sa magpa-consult po sila or magpa-FT4 or T3. Yan, hyper tsaka hypothyroidism. Ganun lang, wag nyo na masyadong i-elaborate, lalo na kung bago, ha? Tapos pwede magbasa dito sa baba. Okay, respiratory function. Yan. Exercise lang yan. Exercise lang. Human consciousness. Ayan, minsan malalaman mo dito no? Malalaman mo dito kung yung tao ba nakausap mo is no acceptance niya. Kumbaga dito masasayko mo na siya. Obesity, pwedeng hindi na, pero makita naman dun sa pinaka physical appearance po ng ating mga kliyente. Itong channels and collaterals kahit wag na. Yan, pulse of heart and brain. Kapag nung heart peripheral, stroke volume, pag bumaba yan, or tumaas, ibig sabihin yan, puyat. Tatanong nyo muna, ha, ma'am, kulang po ba sa tulog? Kasi usually, sa stroke volume, kapag dilaw sa left side, dito ha, sa cursor ko, tsaka sa red, ibig sabihin po niyan, siya po ay laging puyat or kulang po sa tulog. Okay, punta naman tayo sa blood lipids. Ayan, konti na lang, matatapos na tayo. Andyan pa ba kayo? Yan. Thank you sa mga 47 participants na kumapit. So, ganun din, blood viscosity, lapot ng dugo. Ayan. By the way po ha, kapag may mga maintenance medicine, magno-normal yan. Ha? Magno-normal. Okay? Kaya dapat alam natin kung may maintenance medicine, kung naoperahan. Kasi pag naoperahan niya, wag mo na masyadong ikwento kung ano yung nakita mo kasi naoperahan na natanggal na 'di ba? Like nung gallbladder, minsan sa tonsillitis. Kasi nangyari yan sa akin eh. Natanong ko, ma'am, yung tonsil niyo po, namamaga. Eh, hindi ko natanong dati kasi bago lang kami, bandang gumaka. First time namin yun umalis using QRMA device. Nag-health assessment kami. Buti na lang talaga, nailusot ko. Yung pala, natanggalan na po siya ng tonsil. Ayan ha.
Kaya dapat, bago po ang lahat, kailangan, alam mo kung nagba-vitamins, alam mo kung nagme-maintenance at may operation, at kung ano yung madalas niyang kinakain. Okay, balik tayo. Blood viscosity, lapot po to, wala pong malabnaw. In 3 years ko po na ginagawa to, wala pong malabnaw. Lahat po yan malapot. Cholesterol, nagbi-build up. And by the way po, ang cholesterol, wala pong sunshine. Ibig sabihin, pag nag-build up yan, kailangan talagang maano na po siya, magamot na po. And then sa mga nagme-maintenance medicine, wag po nyo ipapatigil ang maintenance medicine kasi lahat naman ng produkto na i-recommend po natin is no contraindication naman po. And then maintain lang po nila ang kanilang maintenance. And then triglyceride, ito yung bad cholesterol. Ibig sabihin ng dilaw, medyo tumataas na yung cholesterol po natin, ang bad cholesterol po natin. So, nung diet po natin, ma'am, sir, medyo kung malakas po tayo sa mga fatty foods, yan, medyo bawas na. Yan, okay naman yung fats niya. Nung LDL nito, pag ito pumunta dito, mababa siya. Usually, ito anxiety tsaka depression. At tsaka makikita niyo po sa mukha niya na sobrang problemado niya. Iba yung aura niya. Iba yung aura kasi niya ng kapag healthy ka, tsaka iba yung aura kapag itong LDL is mababa. Nalilid siya into anxiety and depression. And usually din yan, meron mga maintenance medicine or mga matataas ang kanilang BP. Ayan. Kapag medyo lumalapot na rin po yung dugo natin, ayan, minsan kapag magagalitin ka, check mo, baka lumalapot na yung dugo mo. Mag-megadose ka na ng ating produkto, ng 24 alkaline C, yan. LDL bad cholesterol. Ayan. Next, prostate. Ayan, kasi nung nakaraang kliyente ko, share ko lang. So, parang hirap, parang ano siya, metas hirap ako sa kanyang kausapin. Pero alam niyo po ba, may mga lalaki ba dito? May mga lalaki. Pag pinag-uusapan na, pagiging pagkalalaki nila, medyo umaano sila. Oo, kasi minsan tinatansya ko eh. Yan, dito ako sa male sexual function. Ayan, so testosterone level niya, okay naman, goods naman, normal. Gonadotropin, yon si Sir ay may gana, si Sir JV. Ibig sabihin to, gana po yan sa sex. Sabihin normal pa. Okay? May natutunan. Yan, erection transmitter. Ibig sabihin, sa lalaki ay nagbabayang magilaw pa. Alam nyo na yan. Okay? Yan. Eh, di yung lalaking yun, nung kliyente namin last time sa Pasig, ano siya eh, siguro pagod na rin. Medyo na-boost siya dito dahil, Sir, grabe ka ha. Medyo ano pa, ganyan. Medyo umukay siya eh. Basta, paano natin siya ibabagsak. Eh ako naman kasi, kaya ko naman din mag-handle ng mga tao. Depende sa pagkatao po nila. Medyo nakukuha ko na sa dami ko pong nakakausap. Tinitignan ko yung mga message. Okay, next naman is prostate. Prostatic hyperplasia, ibig sabihin po ng hyperplasia is inflammation pamamaga. Yan, kapag medyo nagdilaw na siya tsaka nag-red, tapos tatanungin nyo rin po ha kung anong dating work niya, kung anong work niya ngayon. Kasi ang prostate, marami po yung pinanggagalingan. Okay? Minsan, pag malakas magyosi, pag malakas uminom, yan, nagkakaroon problema sa prostate. O kaya naman sa trabaho nila. Usually na nagkakaroon ng prostate problem, prostate cancer, mga OFW, mga seafarer. Bakit? Kasi hindi nila na ilalabas yung dapat nilang ilabas eh. Kaya yun, nagkakaproblema sila. Ayay, palaban na lang po sa Drive Max. Ay, sa Drive Max. Pwede din ask kung anong sinusuot na underwear. Baka mas sobrang sikip. Tapos, tanong nyo rin po kung nagmomotor or kung anong trabaho niya. Kasi yung inuupuan, mainit. Naluluto ba? Naluluto. Yan, aray daw. Ay, aray, sabi ni ano. Alam mo na pag-uwi. Oo, kaya painumin mo ng 24 alkaline sea alka white para iwas sa prostate problem. Usually talaga, di, lahat eh. Lahat ng na-assess ko na OFW eh, na seafarer, yun yung problema nila eh. Sa prostate talaga. Tsaka yung mga sobrang napabayaan na yung sarili nila. And then, kapag ano pala, kapag mataas ang blood sugar, medyo hirap na din talaga, no?
sa lalaki. O, balik tayo sa babae. Yung babae din naman, so wala dito. Yung sa babae naman, tatanungin pala natin kung may menstruation ha. Pag may menstruation, medyo marami tayong hindi sasabihin sa kanila. Ayan, oo, coach daw. Ikaw na bahala pag uwi ng asawa mo, Ate Mayang. Yan, sperm and semen. Ito, mahalaga to. Kasi, minsan, nagtataka sila or nagtatanong sila bakit hindi sila makabuo. Yan, malapit na tayo matapos. Semen volume, konti yung semen volume niya. And then, liquefying time, ito po yung libido. Ayan. Tapos, number of sperms. Yan, may mga kakilala kasi ako na kulang nung, nung sperms talaga. Yan. And then, sperm motility rate. Nung sperm motility rate, ito yung parang, di ba yung sandalo? Mabagal. Hindi pa lang siya nakakarating sa itlog, patay na siya. So, yung sperm motility rate, yun yun. Nung ano niya. So, patay na kagad. May ginawa. Yes, coach. Ayan. Ayan, ganyan ha. So, alam niyo po ba, malaki matutulong natin nito pag yung mga partner na hirap makabuo. Ayan. Mag-megadose na, ipa-megadose nyo na, ipa-alkawite nyo na sila. Pero dapat pareho sila. Tsaka minsan, kapag stress, kapag laging pagod, syempre, kumbaga, hirap din sila. At saka may natutunan ako last time na nasa PSSA kami. Pinag-uusapan din kasi doon kung paano makabuo and then kung paano daw maging babae tsaka lalaki yung anak. Wow, nagkaroon ako ng interest doon. Pero, yung pala yun, kapag acidic daw po yung environment nung sa lalaki, tsaka yung matres ng babae pag acidic, hindi po siya makakabuo kasi mamamatay na yung yung dapat mamatay. Hindi, yung sperm cells, tsaka yung ating egg cells. Okay? Ayan. Ang dami ko natutunan doon nung pumunta kami doon sa isang event. Elements of Human, ito tapos na tayo. Pwedeng basahin to ha. Binibigyan ko lang kayo ng konting idea kasi itong ginagawa natin, shortcut lang to kasi ang haba ng pag-aaral namin during that time. Ayan, so target weight niya ay 57 kilograms. Kaya mahalaga na tinitimbang natin ng kliyente natin para makuha natin ng kanyang BMI or Body Mass Index. And then weight control, yan, kailangan niyang magbaba ng 38 kilograms. Ibig sabihin to, si Sir JB, ay oo nga, ito yung taga sila nga. 30 years old siya, mataba nga siya. Mataba siya. Tapos, proud pa siya na hindi siya nag-exercise. Teacher to teacher. Ayan, so 38 kilograms. Pag sinabi ko to, sir, kailangan niyo po magbawas ng timbang. Alam niyo po ba 38 kilograms? Pero kahit alam niyo po ba 10 or 20 na bumaba, ang laki pong tulong sa health niyo. Kasi kapag mabigat po kayo, yung bones niyo na po, nahihirapan na po yung bones niyo na nung bigat, hirap na eh. Plus, tumatanda po yung katawan natin kapag medyo lumalaki po tayo. Ayan. Last time po, nung pinuntahan po namin ni Coach, yung nagpa-heads pa ako, mahal pala ng doon, ng package, 79,000. Meron din silang device. Kaya ito guys ha, nung ginagawa natin pagka-QRMA, ang laki ng tulong sa health yan. Meron silang device. Pero syempre, hindi mo magagawa yun kasi kung di ka member doon, nung package na yun, so syempre, ako gustong-gusto ko malaman. So kinuha doon ng timbang ko, kinuha din ng blood pressure ko, kinuha din ng oxygen ko, BMI ko, lahat. Tapos, lumabas sa akin, sabi ko po, 35 years old na po ako. Alam niyo po ba kung ilang taon ng katawan ko? Sabi ng device na yun, 32. O, 'di ba? Ayan. So, kasi standard ng weight ko sa aking height. So, ganun yon. Ayan. Compute po ang biyahe para malaman ang ratio ng height sa weight. Opo. Yan. Sabi ni Sir Don, 24 alkaline C megadose plus bunga ng durian at tondoy. Huwag lang po sobra sa tondoy at baka malasing at makatulog. Sir Don Si Sir Don malakas uminom. Pero may durian. Basta isang bunga ng durian. Sarap ba yon? Sige, sir. Pasalubungan mo kami niyan. Ayan, okay. Dito na tayo. Body form assessment. Body form assessment, 58%. Yan. So, tatanungin mo siya, alam niyo po ba yung inyong katawan? Alam, di ba po sa grade, di ba pag perfect, 100. Pag 90, excellence. Kapag 80, fine.
Pag 70, ibig sabihin po pasang-awa. Alam niyo po ba, sir, yung body form assessment, 58%. So, pag sinabi mo yon, sasabihin naman niya, oo nga, marami na nga ako nararamdaman eh. O, di ba po, lahat po ng mga nabanggit ko, nararamdaman mo. Oo, oo, ganyan. Tapos, nung recommendation, sa susunod na. Oo. Kasi may ano pa tayo dyan psycho ng pagsisell, tsaka kung paano tayo magbebenta ng maayos. O, may tanong po ba? Stop share na ako muna. May tanong? May natutunan? Or baka yung tumatak lang sa isip nyo yung gana? Sige, pwede magtanong. 9:34. Yan, amazing live sa 46 participants po natin.